Bakit ka naging tomboy? Sayang naman, ang ganda mo. Bakit hindi ka magmahal ng lalaki para naman merong mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Bakit ka nagmamahal ng babae? Alam mo bang kasalanan niyang ginagawa mo? Yun lang naman yung mga paulit-ulit na sinasabi sa aming mga tomboy. Na kesyo kasalanan daw yung pinili namin pagkatao. Na akala mo kami na yung pinakamasamang tao sa mundo. Well, ito para sa akin lang. Hindi naman tayo pare-pareho ng paniniwala at karanasan. Kaya tayo palagi nasasaktan kasi umiikot yung mundo natin sa akala natin ang pagmamahal ay pakikipagrelasyon lang. Isa sa palaging sinasabi ay mali yung pinili mong pagkatao. Hindi naman namin pinili yung pagkatao na meron kami. Ito yung kusang naramdaman namin. Lagi kong sinasabi, sino ba naman tao yung gustong-gustong kinukutya, pinagtatawanan, hinuhusgahan? Kung pwede lang talaga natin piliin yung kasarian, bakit naman namin pipiliin yung ganitong kalagayan? Madalas hindi ko na talaga pinapansin yung mga ganitong issue Pero naisip ko lang din, bibihira sa aming mga tomboy ang mga naglalakas loob na sabihin kung ano yung mga nararamdaman, kung ano yung mga pananaw namin, kung ano yung mga gusto namin ipaglaban. Ilan lang naman sa amin yung kayang maglakas loob na harapin talaga yung katotohanan dahil marami sa amin ay hindi makapaglantad ng kasarian dahil nga takot na kutsain at pagtawanan. Ulitin ko, ito ay para sa akin lamang. Pag ako sinasabihan ako na sayang ka, ang ganda mo, thank you, hindi yun masakit para sa akin. Yun nga yung naging tanong sa akin sa Showtime dati. Anong pakiramdam mo pagka sinasabihan ka na sayang ka, ang ganda mo? Okay lang, masaya ako na sinasabihan ako ng maganda kasi ibig sabihin galing ako sa magandang pamilya, diba? At para naman sa tanong na bakit hindi ka magmahal ng lalaki para naman meron mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? Bakit naman kami magmamahal ng lalaki para lang may mag-aalaga sa amin sa pagtanda? Bakit namin papasukin yung isang bagay na alam namin hindi naman kami magiging masaya pagtanda? Meron ka mang makakasama pero hindi ka naman magiging masaya, useless. Hindi lahat ng may kinakasamang lalaki o may kinakasamang babae sa pagtanda ay masaya. Minsan pa nga sinasabi nila, mag-anak ka para may mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Hindi nyo ba napapansin na hindi lahat ng anak ay nag-i-stay sa magulang hanggang pagtanda? Maraming ang matanda na nakakalat lang sa kalsada. Maraming matanda na napapabayaan na dahil nga iniiwanan ng mga anak nila. So wag natin ibigay yung responsibilidad sa magiging asawa, sa magiging anak para lang sa pagtanda natin ay meron tayong mga kasama. Ako masaya ako na naging tomboy ako. Iniisip nila na wala akong makakasama sa pagtanda ko or walang babae na magtatagal sa buhay ko. Masaya ako na ako yung matitira sa mga magulang ko. Wala man magstay sa akin na babae. Masaya ako na magulang ko yung makakasama ko sa pagtanda. At kahit mawala sila sa piling ko, kung dumating yung araw na mag-isa na lang ako at nakaupo ako ng ganito, masaya akong babalikan lahat ng alaala na meron ako nung kabataan ko. Dahil pinili ko yung sarili ko. Pinili ko maging totoo sa sarili ko. Pinili kong mahalin yung gusto kong mahalin. At pag dumating yung araw na yun, alam kong hindi ko pagsisisihan lahat ng pinagdaanan ko. Dahil alam ko na nabuhay ako sa pagiging totoo ko sa sarili ko at sa pagtanggap ko mismo sa pagkatao na meron ako. Palagi nating tatandaan na hindi natin kailangan ng taong masasandalan para lang pagtakpan yung sarili nating kahinaan. Matuto tayo na tumayo sa sarili natin pa. Maikli lang ang buhay. Piliin natin kung saan tayo magiging masaya. Aray ko. Aray ko.